Nagtaksi lang asawa mo. Kapag umuwi ka ngayon, mahuhuli mo sila. Totoo ba? Pero nitong mga nakaraang araw, iba nga ang kilos niya. Umuwi ka para tingnan. Oh, nakahanap ka pala ng mauutangan para pambili ng sigarilyo. Kapal din ng mukha mo. Bukas ng 9 AM, pumunta ka sa marriage registration hall. Anong ibig mong sabihin? Makikipagdiborsyo ako. Dahil lang sa 50 pesos. Cheng Lifeng, nababaliw ka na ba? Hindi dahil sa 50 pesos. Para saan pa? Sa 10,000 na sweldo ko buwan-buwan, 500 lang ang itinitira ko sa sarili ko. Ako ang nagbabayad ng hulog sa bahay. Ako ang nagastos sa pang-araw-araw. Ako rin ang nagpapadala ng 3,000 buwan-buwan para sa pampalakas ng mga magulang mo. Pero ngayong gabi, bumili lang ako ng isang pakete ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 23 pesos. Napahiya pa ako sa'yo. Di ba kusa mo namang ginawa yan? Kusa kong itinaguyod ang pamilya, pero hindi ibig sabihin na nararapat akong hamak-hamakin. Huwag mo akong tatakutin sa mga pananalitang yan. Hindi kita tinatakot. Kakayanin mo bang makipagwalay talaga? Cheng Lifeng, seryoso ka talaga, ha? Dahil lang sa 50 pesos makikipag-away ka sa akin ng diborsyo, kailangan ba talaga yan? Sinabi ko nang hindi ito dahil sa 50 pesos. Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko ng normal na buhay. Normal na buhay. Sa mga taong nakasama kita, hindi ba ako nagtiis? Tingnan mo ang mga asawa ng iba. Binibilhan ng asawa nila ng kotse, bag, at alahas. Ikaw, bukod sa pagtitipid sa akin, anong magandang buhay ang naibigay mo? Kumikita ako ng 10,000 buwan-buwan. Ibinibigay ko sa iyo ang buong 10,000. Anong masama doon? Katotohanan na maliit lang ang kinikita mo. 4,200 para sa hulog ng bahay, 2 hanggang 3,000 para sa gastusin. 3,000 para sa mga magulang mo. Bago matapos ang buwan, madalas kahit 100 wala sa bulsa ko. Huwag mong gawing napakasaklap ng kalagayan mo. Akala ko pamilya ang itinataguyod ko. Ngayon ko lang nalaman. Ayaw mo lang pala sa akin dahil wala akong kakayahan. Huwag ka nang magsalita ng walang kwentang bagay. Di ba gusto mong makipagwalay? Sige, bukas ng 9 AM sa marriage registration hall. Huwag kang magsisisi, maliwanag. Kung sino man ang magsisisi, siya ang duwag. Kinukumpirma nyo bang dalawa na kusa kayong nag-i-apply para sa diborsyo? Kumpirmado. Pagkatapos maipasa ang aplikasyon, may 30 araw na kulang off period. Pagkatapos ng kulang off period, kailangang magkasamang pupunta ang dalawang panig para asikasuhin ang huling proseso ng diborsyo. Narinig mo ba? May 30 araw pa. Narinig ko. Cheng Lifeng, hindi pa huli para magbago ang isip mo ngayon. Pagkaraan ng 30 araw, darating ako. Pakipirmahan ng dalawa para sa kumpirmasyon. Tumutulo na naman ang bahay doon sa Jiangsu Jiayuan. Nakatambay ang may-ari sa kumpanya. Pumunta ka agad dito. Nakita ng lahat ng malinaw. 1 buwan pa lang mula nang matapos nilang ayusin ang nasa itaas. Naging kuweba na ng tubig ang bahay ko. Xiao Cheng, noong una tinapak mo ang dibdib mo at sinabing walang problema. Kaya ako naglakas loob na ibigay ang natitirang bayad. Ngayon araw-araw na hinaharangan ng pinto ko sa ibaba. Napahiya na akong tuluyan dahil sa inyo. Kuya, huwag mo muna akong kuhanan ng litrato. Patayin mo muna ang main switch ng kuryente sa bahay. Mapanganib kapag tumama ang tubig sa linya ng ilaw. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Pag hindi ka nagbigay ng paliwanag ngayon, huwag kang mag-abalang umalis. Nandoon pa ba ang mga natirang gamit sa paggawa? Hindi ito ang uri na pinagamit ko sa mga manggagawa. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong sabihin na ako ang nagpalit nito? Hindi ko po kayo tinutukoy. Noong hapon na umalis ako sa construction site, may naghatid ulit ng isa pang batch ng mga gamit. Kailangan kong alamin kung sino ang nagpalit. Wala akong pakialam kung sino ang nagpalit. Ang kumpanya nyo ang binayaran namin. Ikaw din ang taong araw-araw na nagbabantay sa construction site. Ngayong tumulo na, kailangan mong managot. Ate Wang, hindi ito papabayaan ng kumpanya. Kung sino ang nagkamali, siya ang magpapanagot hanggang dulo. May nagpalit ng mga gamit sa construction site, kailangang imbestigahan ito.
Ikaw ang palaging nagbabantay sa lugar. Ngayong nagkaproblema, sasabihin mo sa akin na hindi mo alam. Aaminin ko ang pananagutan ko, pero hindi pwedeng ibintang sa akin ang hindi ko kasalanan. Sige, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ba ang huling nagsabi na pwedeng magkabit ng mga tile? Nakasulat dito ang pangalan mo. Sino pa ang gusto mong maging sangkalan para sa'yo?